Hello. Good morning. What is up guys? Good morning. My name is Harness de Buentipo and welcome back to Entong's World Channel. Kamusta po ang lahat and sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Shoutout sa ating mga subscribers na nanonood dito sa ating channel. And ngayong araw papakita natin yung update sa ating kambing na nanganak last time. So meron tayong kambing na buntis, bale 4 sila. And yung isa is due date nung nakarang araw. So nanganak na siya and papakita natin yung kanyang anak at kung ilan sila. Hello, good morning guys. Andito tayo ngayon sa likod ng bahay at lumalanghap tayo ng sariwang hangin. So on my right, andito yung ating mga napier. Sa ating left side, andito naman yung mga sitaw na tanim ng ating kapitbahay. So maganda naman yung tubo nila. And ayan, wala pa silang bunga. Pero hintayin pa tayo ng ilang buwan, magkakaroon na ng bunga to, tapos pwede na tayong bumili sa kanila. So dito sa tabi ng bahay namin, may sitaw, mayroong palay. So itong palay, guhit lang yung style ng pagtatanim nila. Dito naman sa taniman natin ng mga napier, medyo masukal na. So kailangan ito ma-harvest na rin talaga natin. Pero itong sa may harapang part, inuunti-unti nang ina-harvest ni Airpat pag wala tayo. So yun yung pinapakain niya sa mga alaga nating kambing. Tapos dito naman sa kabilang side, andito yung tawag namin is panaw, yung ginagawang bubong dun sa mga kubo. So ito yung mga ginagamit dun sa nipahat, ganyan. Yung mga sinaunang style ng kubo-kubo. Meron kasi ngayon yung mga modern kubo na ginagamitan na ng yero. So yung tradition, ito mas maganda talagang gamitin sa mga kubo dahil nga presko ito, lalo pag summer. Guys, ayun may rainbow dun sa dulo. So nagkakaroon ng rainbow pag may paambo-ambon or merong moist yung ating kalangitan, nagkakaroon siya ng rainbow. So guys, punta tayo dun sa fish pond natin, sisilipin natin yung mga kangkong kasi nga yung mga alaga natin is hindi pa kumain. Bali nagpurga rin pala tayo kanina ng mga kambing natin. So para ma-eliminate sa katawan nila yung mga uod and mas ma-absorb ng katawan nila yung mga ibibigay nating supplements, kasi nga sayang naman yung supplementation kung hindi natin sila pupurgain. Malaking tulong din yun para mapakintab yung balahibo nila. Kasi rainy season, di ba nga pinapastol natin yung mga alaga natin, kailangan talaga napupurga dahil yung mga damo ngayon is prone on parasites. So andyan yung mga uod dumaakyat sa damo, which is minsan nakakain ng ating mga alaga. Hindi naman natin maiwasan kasi hindi naman natin pwedeng hindi pastol dahil medyo maproseso kasi talaga yung full confinement. Kailangan mo ng maraming source ng ipapakain. Good morning. Dito siya nakapastol sa fish pond na walang tubig. So andun yung mga kangkong, oh. Minsan dyan siya kumakain. Medyo malago rin pala yung kangkong dun, no? So ang gagawin natin yan, maya maya konti pagtapos na nating palipasin yung 2 hours kasi nagpurga nga tayo ng mga alaga nating kambing, papakainin natin sila ng kangkong. Bali mag-harvest tayo dito, tapos stock tayo hanggang maghapon dahil minsan maulan dito sa probinsya. Alam nyo naman, rainy season, kailangan talaga meron kayong mga naka-imbak na pagkain ng ating mga alaga. And update din dun sa ating mga bibi mamaya, papakita natin na marami na namang napisa. So last time nagkaroon tayo ng 13 pieces na ducklings dahil nga napisan niya na yung kanyang inuupuan. So ngayon, merong kakapisa 11 pieces. So out of 13 na itlog, merong 11 pieces ulit ngayon na napisaan. Tapos meron pang naglilimlim na isang inahin na bibe. So dito naman sa fish pond namin, ayan, marami pang mga kangkong, oh. Gagawin ko mamaya, kuha tayo ng guantes tapos i-harvest natin yung mga yan. And meron din dito yung mga graso. Hindi ko alam kung kinakain din to ng kambing, pero I think kakainin naman nila to. Bali ang gagawin natin, palipas muna tayo ng mga ilang oras kasi nga hindi pa ganun ka taas yung sikat ng araw. So itong mga to, marami pang mga parasite yan. So kailangan talaga yan ma-eliminate muna bago nating ipakain. And ang gagawin dyan, pagka-harvest natin, i-air dry muna natin. Mas okay yun para talagang tuyo yung ating ipapakain sa mga alaga nating kambing. So ayun pa yung iba, mga kangkong, napakadami. Makapal na rin pala yung damo dito sa likod ng bahay. So ito yung
taniman din dati ng palay, oh. Napabayaan. Hindi ko alam kung anong ini-spray nila rito para matanggal yung mga ligaw na damo. So kailangan talaga nare-remove yung mga yan para mas magpuos yung fertilizer dun sa mga tanim nating palay. So ayan sila, oh. Hanggang doon sa unahan. Bale guys, ang fish pond pala dito is 1, 2, 3, 4. So 4 yung fish pond dito. Sisilipin natin isa-isa mamaya kung lahat ba ay may available na kangkong. So gustong gusto rin ng mga laga natin yon, yung kangkong. Lilinisan natin yung paligid ng ating Setaria grass. So dito sa part na to, papakita natin, ito yung part na na-harvest natin last week. So 2 weeks ago. Yung iba dito is 3 weeks ago. So ito, pakita natin. Guys, ito yung na-harvest natin 3 weeks ago. Ayan na yung regrowth nya. So shoutout nga pala sa bumili sa atin last time, no. Nagbenta tayo ng Pakchong Napier tapos Setaria grass. Yung Setaria grass natin and Pakchong may bumili from Pangasinan. So shoutout po sa inyo, sir. Kasi silent viewer daw siya, silent subscribers 'yon. Bumili siya ng Setaria grass 10 pieces tapos Pakchong Napier. Nasa 30 pieces lang yung Pakchong. Tapos may mga iba tayong buyers from different places dito sa Paniki. Kasi kami from Paniki Tarlac, so may mga bumili Pakchong naman Napier. Ayun, may mga available pa tayong cuttings dun. Hindi natin nina-harvest kasi ito, mas maganda talagang itanim yung mga medyo matured. Yan, mabilis mabuhay yung mga yan. Kasi itong part na to before, nagtusok lang tayo dito eh. Hindi naman tayo nanguha ng medyo sariwa. Ang pinili natin yung matured. So nagbibigay tayo ng mga pananim matured na Napier grass para mas maganda. So ito yung update sa ating Setaria 3 weeks ago. Tapos ito 2 weeks ago. Dito sa left side medyo mabagal yung pagtubo kasi hindi dapat ka talaga to, mas maganda na cultivate natin parang Napier grass para yung regrowth niya mas maganda. Pero okay na yan kasi wala tayong time last time eh. And dito sa ating right side, dito yung mga tinransplant natin na Setaria grass before. Natabunan lang kasi siya ng mga ligaw na damo. Pero pag natanggal yung mga ligaw na damo niyan, lilitaw yung ganda ng ating Setaria grass. So meron tayo dito, yan mga mangilan-ngilan, buhay na yung mga yan, oh. Kasi kung hindi man buhay yan, tuyot yan, nasa lupa na yan. Nag-decompose na. Ayan pa, ayan pa, oh. Once na malinisan yung paligid nito, gaganda na to. And yung ating mga purple Napier grass, yan, mga regrowth nya, oh. Ang kakapal. Doon sa part na yon, ito mga Pakchong Napier, ito mulato. And update dito sa ating Mombasa grass. Ayan, ang kapal na ng Mombasa grass, oh. So hintayin pa nating kumapal ng mabuti yan para mas makakuha tayo ng ating planting material. Guys, yan, muulan na nga, nag-uumpisa ng lumakas, kaya kailangan balik na tayo dun sa ating kulungan ng mga kambing. Pakita na natin yung update sa kanila. Ating mga Madre de Agua, no, ang gaganda na ng regrowth nila. Tapos sa left side ko, andito yung ating mga mulberries.
Doon sa ilalim niyan, doon yung ating mga sitaria grass. So pasilip lang. Tapos yung ating Mombasa grass na hinarvest natin last time, tumutubo na ulit. And dito naman yung ating mga mulato. So napakabilis, 2 weeks ago. Ngayon tumutubo na. So yan, sumilong tayo dito sa kulungan ng ating mga lagang hayop. And ayan, papakita natin yung mga update sa kanila. Yan, umuulan na. Diyos ko, hindi pa tayo nakaka-harvest ng kangkong. So ito yung update sa kanila. Hindi pa natin sila pinapakain ngayong umaga dahil nga nagpurga tayo. Ayan, yan yung ating F3 Bower. Ayan si Mikmik, nagkaroon na ng eartag. So ito nalagyan natin ng eartag pala last time, natanggal. Bale papalagyan ulit natin. Sayang naman yung eartag. Ayan sila si Tenga. And dito sa right side, ito yung ating mga local breeds, upgraded. Tapos yung ating Tamtam. Ito yung anak ni Ilok. So ito yung update kay Tamtam, napakalaki niya Pinurga din natin kasi medyo pait sila. Ayan pa yung iba Ayan ang pupogi. Kahit mga F-series lang ng Anglo-Nubian Dito sa left side, naka-reserve na to kay paring Mark Lakbayog. So shoutout kay paring Mark. Tapos ito yung isa, kapatid niya. Ayan pa. Ito pa, buntis, hintayin nating manganak. Ito naman, nilagyan nating eartag last time, nasabit sa pader or dun sa cyclone wire. Ayan, natanggal. Kasi ito hindi natin sure kung buntis pero I think buntis na to kasi nasampan din to. So isang dumalaga natin, ayan, hindi pa natin sila pinapakain dahil nagpurga tayo sa kanila. So after 2 hours pakainin natin sila. Tignan nyo yung dede nya grabe laki. Grabe, napakalaki ng dede ni Brownie. Ito kasi medyo na to nalahian na rin to ng Anglo upgraded, kaya ganyan malalaking dede. And guys, ito yung ating mga bagong sisiyo ng bibe. Ayan, 11 pieces sila. So hindi natin in-incubator to, sila na yung kusang naglimlim. Tapos meron pa sa labas. So itong Muscovy duck natin is talagang nagpe-perform ng maganda. More on black and white yung color ng mga sisiyo niya. So kasi yung nandun sa kulungan naman, meron tayong white and black or tricolor. Hindi ba tricolor siya? Dalawang kulay lang pala, black and white yung inahin. Naghalo na yung kulay. Tapos meron tayo dito sa itaas mga sisiyo natin, mga crossbreed ng heritage chicken and natives. Mas masarap yung karne nila. Kasi yung ating Japanese bantam nandiyan sa ibaba. Ito pa yung mga Japanese bantam natin. Hindi pa natin sila pinapakawalan. Bali mamaya release natin sila. Ito pa yung mga Japanese bantam natin. Ito kaedad nila to pero laki Ito unti-unti nang pumupogi. Tapos ayan, makyat sila. Ito yung iba Ayan, tutuka-tuka sila gutom. Japanese bantam. Liit ng paa. Ito parang may sakit, kailangan ng supplementation. Ito yung tinutukoy natin yung tatay ng mga bibi natin. Meron pa doon yung isa, yung color black. So silipin natin yung kanilang itlogan. Bali dito guys, maganda itlogan nila. Yan. Pero mas prepare nila dito sa labas. Gusto nila yung pangit na itlogan. Ayun, daming itlog Grabe. Ayaw nang bilangin. Hindi ko alam kung ilan lahat yan, pero basta mapisa, healthy sila. Hello. Lumalapit ka na naman Mabait kasi ito bait niya Napakabait. Nagbiwigil yung buntot. Hello. Binabantay niya yung mga itlog ng asawa niya. Okay, dyan ka na. Iwan ka namin at papakita ko pa yung ibang bibi. Guys, dito tayo sa labas. Yung mga heritage chickens natin, mga crossbreeds. And papakita natin yung ating mga ducklings. Mga almost 2 months old na ducklings. Ayan, more on barako siguro to. Malalaking iba Ayan, ang mga barako. Kasi mga babae, yan, mas medyo maliliit. Ayan, mga barako yung mga yan. Ayun pa, barako na yung mga yun. So dito na yung kulungan nila sa labas.
mga alaga natin, nagbibigay lang naman tayo ng commercial pellets sa kanila. Tapos unti-unting sinasanay sa mga dahon-dahon. Nasa 11, I think 11 or 12 ito. Ayan. Malalaki sila. Tapos ito yung kanilang languyan, yung batya. Maghintay pa tayo ng ilang buwan, makikita nyo yung kung gaano kalaki itong mga to. Kasi yung both parents sila malalaki. And hindi sila maselan. Tignan nyo naman kung gaano kaliit lang tong kulungan. Tapos gaano kasimple yung ating pag-aalaga. Bali si Erpat pala nag-aalaga, hindi ako. And guys, pakita na natin yung ating mga bagong kambing. Hello, good morning. Nasaan yung mga anak mo? Ayan. Ito yung nanganak last time. Tapos sila tabi-tabi. Yung balahibo niya medyo hindi na maganda. So kailangan talaga bigyan din natin siya ng supplementation. Pero last day nagbigay naman daw si Erpat ng iron. I think kailangan niya pa ng B-complex plus DCM para mas gumanda ulit yung balahibo niya. Tapos mag-deworm ulit tayo sa kanya. Di pa kasi natin na-deworm to eh. Dahil nga stress pa siya sa panganganak. So na yung mga anak niya. Hello. Good morning. Oh, ang gaganda nila naman. Tingnan niyo yung itsura ng ating mga F1 na Anglo-Nubian, oh. Ang babait nila, oh. Ayan yung mga itsura ng Anglo-Nubian. Oh. F1 Anglo-Nubian. Bali dalawa yung ating buckling, tapos isang dowling. Ayan, oh. Ang tatangkad pa. Alam nyo guys, sa tagal namin galaga ng kambing, nasa ano na to eh, 3 years na yung pag-alaga. Mas prepare ko na yung crossbreed kaysa yung mga pure. Hindi naman sa hindi ko gusto ng pure. Yun nga lang kasi pag kinross nyo na sa mga native, talagang sanay na sila dito sa pastulan. Yan, magaganda yung genes nila. Tapos matibay sila sa sakit. So itong mga to, tingnan nyo, mga F1 lang tong mga to. Ayan yung bulog. Ito ba yung bulog? Halika, tinginan ko kung anong gender mo. Ayan yung bulog na isa, oh. Bulog. Ayan si bulog. And itong dalawa, ito bulog pa tong black. Ito yung bulog, oh. Ganda ng itsura nila. Tapos ito yung babae. Tumakbo na. Tingnan niyo naman ang quality ng mga crossbreed. Oh, maganda, oh. Native lang yung nanay, tapos yung tatay niya is Anglo-Nubian. Oh, ang kintab ng balahibo. Oh, ayan yung dalawa, dumidede na, oh. Pag nanganganak talagang kambing, kadalasan yung inahin, nagiging ibang itsura, pumapayat, tapos pangit yung balahibo. So kailangan talaga pag nag-aalaga kayo ng ganyan, ini-injikan nyo din sila ng mga supplementation. So kailangan natin yun para maging healthy yung ating nanay, dahil dun yung pagkukuhanan nila ng gatas, source nila ng milk. Tignan nyo naman kung gaano sila kasisigla. Yung mga itsura nila, oh. Walang kumuha sa dapol na kulay, walang nakakuha. Ito yung tatay nila guys, oh, si Tenya. Siya yung dapol na Anglo-Nubian. Hali! Ayan. Every morning ganito yung routine. Balik ulit sila sa pastulan. So medyo pinapatuyo lang, hindi bago ipastol. Ayan sila. Dali! Dali! Ano na? Dali! Yun! Yan, so dito na sila sa kanilang pastulan. Iwan natin sila dito hanggang 4 PM. Dito sila maghapon. Tapos mamaya, bago umuwi, dito sila kakain ng damo. Meron pa rito. Ang muna natin tinatapos ang ating video for today. So ito, kasama ko si Bacon, no? Sumunod sa atin. And sa ating mga subscribers, thank you very much for watching. Sa mga bago dyan, don't forget to like, share, comment, and subscribe
and tong Sword channel, hit the notification bell para updated ka sa ating mga next YouTube upload videos. So thank you very much. God bless. Ingat po lagi. Bye bye.